Ang status po doon ay 2 beses pong inimbita yung resource person. Ang status po doon ay 2 beses pong inimbita yung resource person. Inisyuhan din po ng sabina ng Senado, pinirmahan ng Senate President, hindi pinaunlakan. Kaya ni-rule ko po, ni-rule ng chair para i-cite in contempt yung resource person at ipinahayag na hihilingin sa Senate President, ipaaresto yung resource person para sa wakas, ipaharap na sa komite para makasagot sa mga seryosong tanong sa kanya. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object. At dahil doon, ayon din sa rules ng Senado, binigyang daan ng chair na magkaroon ng 7 araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. Kaya gayon din, alinsunod sa mga rules natin sa Senado, binibigyan daan ng chair na makabuo ng majority. Meron na po tayong mamimake of record na may president po sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig ng mga komite, maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po mayroon na pong tumatakbong mga kaso sa korte. Isang halimbawa po, Mr. President, ang Catherine Camilon case. Yan po ay kasulukuyan pa ring dinidinig dito po sa Senado, sa Senate Committee on Public Order, kahit nakafile na po ang mga charges sa korte. Dahil wala pong proseso sa isang sangay ng gobyerno ay mas importante o hindi kasing importante sa prosesong tumatakbo sa ibang sangay ng gobyerno. Yan po ay isang esensya ng ating sistema ng checks and balances. May rules na ating pong sinusunod, well within its rights ang Senado, ipagpatuloy ang kanyang mga proseso ayon sa kanyang mandato, ayon sa kanyang tungkulin, at ayon sa kanyang sariling rules.